Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito, na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. God bless po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan po nating Finding Peace in a Chaotic World. Ayan, so sana po ay maging instrumento ang pag-aaral na ito sa bawat isa sa atin upang tayo po'y makasumpong ng kapayapaan. Alam niyo po, nung ako'y nasa Pilipinas, kapag kayo mamamalengke, kung sanay po kayo sa palengke, yun pong mga tindera sa palengke, lagi po nilang tanong ay, "Sir, ano pong hanap nyo?" At lagi po yun, salubungin ka, minsan itatanungin ka nga po ng ano pong hanap ninyo. Minsan po ako'y nagbibiro, palabiro din po ako minsan. Kapag tinatanong po ako kung anong hanap nyo, sabi ko, meron ba kayong kapayapaan? Tapos tatawa na lang po yung tindera. At kung nakakabili nga lang po sana ng kapayapaan sa palengke, siguro po ay marami po ang naghahanap nito at bibili ng kapayapaan. Alam niyo po mga kapatid, we are going to talk about the topic that is incredibly relevant to all of us. And that topic is finding peace in a chaotic world. Alam niyo po mga kapatid, we live in a world that often feels like it's in constant turmoil. We live in a world na talagang lagi na lang pong puno ng kaguluhan, puno ng pag-aalala, puno ng uncertainties. Makikita po natin yan sa mundo ngayon na punong-puno ng balita. News cycles are filled with negativity. Personal struggles are ever present, and there's general sense of uncertainty that affects so many areas of life. Kami po dito sa Canada ay naandun sa sitwasyon ngayon na dumadaan sa mga krisis. Marami pong mga pagbabagong nangyayari sa mga kababayan natin na pumasok dito sa Canada recently na mga students. Sila po ngayon ay nasa sitwasyon na nag-aalanganin dahil baka sila ay hindi na makakuha nung tinatawag na postgraduate work permit para sila ay mabigyan ng papel para makapanatili dito sa Canada. Tinapos na po ng Canada yung mga opportunity para sa mga estudyante na makakuha ng postgraduate work permit, lalo na doon sa mga mababang mga pinag-aralan. So ang binibigyan na lang po ng postgraduate work permit ay yung mga masteral at mga PhD. So napakahirap na po, kaya kung meron pang mga kababayan na nasa Pilipinas na inaabot ng programang ito, na nangangarap pumunta dito sa Canada via student pathway, ay pag-isipan nyo pong mabuti, humingi kayo ng payo at huwag kayong basta maniwala sa mga pangako ng mga visa, agency at mga immigration advisor. Kasi po, delikado po talaga. So, hindi lang po yung usapin ng immigrations ang problema dito sa Canada. Ngayon po, yung ginawa ng Amerika ni President Trump na pagbibigay at pagtataas ng tariff. Dati po yung bilateral agreement ng Canada at ng US when it comes to trade ay napakaganda. Pero ngayon, biglang-bigla, 25% tax or tariff ang babayaran ng anumang produkto na manggagaling sa Canada papunta sa US. So, napakabigat po nito para sa Canada. Mahahamper yung economic growth ng Canada, lalo na yung mga produkto na nanggagaling sa Amerika. So, in return, ang Canadian, ang amin pong Prime Minister ay gumante na nagbaban naman ng lahat ng produkto ng Amerika.
Alam niyo po ang Canada, kahit po konti lang ang Canadian, 41 million lang ito, pag nagkaisa ang Canadian na iban ang mga product ng Amerika, it will spells problem also to the Americans. Kaya ito pong mga pangyayaring ito, nagke-create po ito ng iba't ibang mga negative vibes na tinatawag or negativity sa larangan po ng ekonomiya. Yung news about the US tariff on Canada, the impact on Canada's economy, hindi lang yun, maging sa Pilipinas. No po, sabi naman ng iba, wala namang masyadong epekto yung ginagawa ni Trump sa Pilipinas. Pero tandaan po natin na ang Filipino ay nasa lahat ng panig ng mundo. Napakarami pong Filipino dito sa Canada na basically maaapektuhan noon. Pero sa ating bansang Pilipinas, napakarami rin naman pong kaguluhan. Yung political climate ng Philippines, ubod po ng gulo. Yun pong mga nalalapit na eleksyon, pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kaguluhan, yung drug addiction, calamities at marami pang iba. Sa lahat ng mga bagay na binanggit ko, nagdadala ito ng kabagabagan at kaguluhan sa puso ng bawat isa. But in the midst of this chaos, the Bible offers a message of peace. Ito po yung layunin ng ating pag-aaral ngayong umaga, na sa kabila ng iba't ibang sirkumstansya ng buhay, iba't ibang kalagayan at ating mga nararanasan, ang Biblia ay nangungusap tungkol sa kapayapaan at may mensaheng kapayapaan. In fact, ang ating Panginoong Panginoong Hesukristo mismo sa Philippians chapter 4 verse 7, ganito po ang sinabi niya. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Rather, this is the word of the Apostle Paul. The word of the Apostle Paul, at binanggit po niya ito para ipakita na merong kapayapaan na higit sa ating mga pangunawa. Now, tingnan po natin itong kapayapaan na ito na binabanggit ni Apostol Pablo, and let us find peace sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. So the first question is, how can we find true peace? The kind of peace that doesn't depend on our circumstances but comes from knowing God and trusting in His sovereignty. How can we have this peace? Siguro po ang pinakamaganda ay bigyan muna natin ng definition kung ano ba yung ating tinatalakay. What is the nature or what kind of peace the Apostle Paul is mentioning about in Philippians chapter 4 verse 7? What is the true nature of this peace? Ang sabi po, this peace that the Apostle Paul is talking about, that we can only find in the Lord Jesus Christ, is the peace beyond understanding. Peace beyond understanding. Sa Tagalog, kapayapaang hindi maabot ng ating isipan. Yun po yung pinakamagandang kapayapaan. Yung kapayapaang hindi mo maipaliwanag bakit ka at peace sa kabila ng problema. Bakit ka at peace sa kabila ng mga mabibigat na pinagdadaanan at sirkumstansya. That is the kind of peace that the Lord Jesus is offering. And this is what we need. Alam niyo po mga kapatid, when we talk about peace, we need to first understand the kind of peace that Jesus is offering. It is not the peace of escape or avoidance of problems na hinahanap ng iba. Para sa iba, ang definition nila ng peace o ng kapayapaan ay ang pagtakas sa kaguluhan o kaya yung pag-iwas sa mga suliranin. Hindi po yun yung kapayapaang itinuturo sa atin ngayon. It is not the kind of peace that comes from simply controlling our environment or managing every details of our lives. Instead, the Bible speaks of a peace
that transcends our circumstances. Ito po yung magandang kapayapaan, hindi po ba? Alam niyo po ang reason why so many people and most of us human, we always want to be in control. We want to be in control of circumstances. We want to be in control of our relationships. We want to be in control of our time, money, resources, everything. Sapagkat ang tingin natin hanggat tayo ang may control, may kapayapaan tayo. Pero mga kapatid, di ba dumarating din naman yung mga pagkakataon na wala kang control? Na wala kang control sa mga pangyayari. Sa mga resources na meron ka, may control ka ba? Kung biglang bumagsak ang ekonomiya, yung pera mo sa bangko na nagkakahalaga ng ganitong amount, biglang mawawala ng value? May control ka ba sa mga pangyayari tungkol sa kalusugan? May control ka ba sa mga pangyayari tungkol sa magiging attitude ng tao para sa'yo? We don't have any control over that. So kung ang kapayapaan natin ay nakasalig because we are in control, I would like to tell you this. God will put you in a situation that you have no control over para hanapin mo yung kapayapaang galing sa Kanya. Yung kapayapaang hindi kayang arukin ng ating mga isipan. Na sa kabila nung gaano man kabigat ang kalagayan mo, payapa ka. Ito po ang sinasabi ni Pablo. Atin pong basahin ang Philippians 4:6-7. Sabi po ni Pablo, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Ito po yung sinasabi ni Pablo. Kapag ikaw ay naandun sa aspeto na hindi ka nag-aalala, bagkos lahat ng sirkumstansya, lahat ng sitwasyon ay idinudulog mo sa Panginoon sa pananalangin ng may pasasalamat, ang kapayapaan ng Diyos, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. So this is a different kind of peace. The peace that beyond understanding. The Apostle Paul here highlights that this peace is not based on external calmness, but on our relationship with God. Kaya sasabihin ko po sa inyo, ang magkakaroon lang ng ganitong uri ng kapayapaan ay mga anak ng Diyos. Yung mga nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kasi po napakalaking factor sa kapayapaang ito para makamit ay ang pagsalig ng pananampalataya sa Diyos. Amen? So, it transcends all understanding. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, it goes beyond what we can grasp with our human minds. Ito yung kapayapaang hindi kayang ipaliwanag. Na sa kabila ng napakagulo ng nangyayari, ubod ng bigat ng iyong problema, hindi mo na alam saan kukunin yung mga bagay na kailangan mong kunin at tutugon sa pangangailangan mo, pero payapa ka. Bigat ano po? Sa isipan ng tao na mahilig gumawa ng paraan, sa isipan ng tao na gustong laging siya ang may control, ang gagawin ng tao para matugunan ng pangangailangan, yung iba nagnanakaw, yung iba mangungutang, yung iba'y gagawa ng mga iligal. Pero yung tao na binigyan ng Diyos ng pananampalatayang matibay at pagtitiwala, sa kabila ng mga nangyayari, meron siyang kapayapaan. Alam niyo po mga kapatid, minsan gusto lang naman ng Diyos na tayo'y maghintay, pumirme at magtiwala. Kaya nga mahalaga rin yung pananampalataya na maging still, be still
and know that He is God. Amen? It is a peace that stands firm even when everything around us is falling apart. And this peace is not a result of fixing our problems, but trusting God with them. Minsan yung mga padalos-dalos na pagkilos, padalos-dalos na pagmamadalit, pagpapasya, lalong nakapagpapahamak sa atin. Kaya sa mga mabibigat na kalagayan ng buhay, sa mga sitwasyong wala tayong kontrol, hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng kapayapaan na beyond human understanding. Amen? Pangalawa, let us learn that peace is a fruit of the Holy Spirit. Paano ba matatanggap yung kapayapaang hindi masayod ng ating isipan? Huwag niyo pong kakalimutan, hindi ito na-acquire ng mga individual through meditations o kung ano-ano pa mang ginagawa. Ito po mga kapatid ay bunga. At ang namumunga nito ay ang Santong Espiritu. Kaya sinasabi ko po sa inyo ang mananampalataya lang ang magtataglay ng kapayapaang ito na binabanggit ni Apostol Pablo. Kasi yung hindi naman mananampalataya, hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Pero yung mga mananampalataya, ang Espiritu ng Diyos ang tumatahan sa Kanya. Sabi po ng unang Korintos 6, di po ba? Tayo po ay templo ng Holy Spirit, nananahan ng Santong Espiritu sa atin. At kung ang Espiritu Santo nananahan sa iyo, ano ang sinasabi ng Galatia 5:22-23? Sabi roon, yung Espiritu Santo na nananahan sa atin ay mamumunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Yan po ang sinasabi diyan. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Meron na po akong pag-aaral na ginawa sa Tinig ng Pag-asa tungkol dyan sa Galatians 5:20-23 tungkol sa fruit of the Spirit. At marami na pong pagtalakay. Pero sa araw na ito, nag-zero in ako doon sa kapayapaan para ipakita na kung gusto nating magkaroon nito, hindi po natin to makakamit kung hindi po tayo anak ng Diyos. Sapagkat ang pagkakaroon ng kapayapaang ito'y ibinubunga ng Santong Espiritu. Anong ibig sabihin nito? This means that true peace comes from the work of the Holy Spirit in our lives. Pagkilos ito ng Santong Espiritu na kapag tayo po ay namumuhay ayon sa pagsunod sa salita ng Diyos ng may kabanalan, ang Espiritong nasa atin ay yumayabong at namumunga. It is not something we can manufacture or we can do on our own or achieve by force of will. Kahit na ano sabihin mo, i-manifest mo, i-declare mo, kahit ano pang sabihin mo sa sarili mo, ang Espiritu ang magbibigay ng kapayapaan. It is not a wishful thinking na gusto mo lang magkaroon ng kapayapaan, diktahan mo, isip mo, maging payapa ka. That doesn't work. It will not work. Because the peace that passes all understanding is a fruit of the Holy Spirit. Amen? And as we grow in our relationship with God and surrender our lives to the Holy Spirit, peace comes naturally. Peace becomes a natural outcome of our growth and maturity in our faith. Kaya hindi natin pwedeng puwersahin Hindi natin pwedeng puwersahin yung tao na magkaroon ng kapayapaan sa puso, maliban na ang taong yon ay lalalim sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, sa Ama, Anak at Santong Espiritu.
In a chaotic world, when we rely on the Spirit's work within us, we begin to reflect God's peace to those around us. Yan po yung product nun na yung kapayapaang meron ka, nagre-reflect din sa iba. Tandaan po ninyo, people are mirror. People do what people see. Kapag ang nakikita sa iyo'y kapayapaan, kapayapaan din ang ta-transfer sa kanila. So, it is not an outcome of a thing that we can manufacture or thing we can achieve by force will. It is a product of our relationship with God. Amen? So, number 3, let us learn that peace is trusting God's sovereignty in the midst of chaos. Lagi natin sinasabi, magtiwala tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos. But it is easier said than done. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hatid din ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Siya rin ang nagpapalakas ng ating pananampalataya. Siya rin ang nagbibigay ng mga pangyayari at sirkumstansya ng buhay sa atin bilang mananampalataya upang ma-harness yung pananampalatayang sa Kanya rin ang galing. Alam niyo po, minsan pinapahintulutan nga ng Diyos yung mga circumstances na hindi natin gusto dahil ginagamit ng Diyos ang mga bagay na ito para hubugin ang ating mga karakter at ang ating mga pagtitiwala. One of the foundational ways to find peace in a chaotic world is by trusting in God's sovereignty. Lagi na po akong paulit-ulit sa bagay na ito Yung sovereignty ng Diyos ay ang pananampalataya at doktrina na ang Diyos ang siyang may kontrol. Siya po ang may hawak ng lahat. The world might feel out of control, but take note that God is still on the throne and He makes everything good for the believer. He causes all things to work everything for good for His glory. Ano sabi ng Isaiah chapter 26 verse 3? Sabi po dyan ni Isaias, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Yung mga nagtitiwala sa Diyos, yung naniniwala sa kanyang sovereign will, ang sabi ni Isaias, he or she will be kept in perfect peace by God. Amen? So, when we trust God's plans and His ability to handle every situation, it will always leads to peace. Amen? Bakit po tayo puno ng kaguluhan, ng pag-aalala? Bakit tayo anxious about anything and everything? Kasi gusto natin tayo magbigay ng solusyon Minsan nga sa prayer natin gusto natin sa paraan pa natin tayo sagutin ng Diyos Answered prayer na nga. Pero hindi ibinigay ayon sa paraang gusto natin. Masama pa rin ang ating loob. That is not trusting. Para maging payapa buhay mo, trust God and trust His sovereign will. Amen? The chaos around us may not end, but our perspective changes when we understand that God is working in ways we cannot always see. Kaya lagi na lang nating ilagay at ipaalala sa ating mga sarili. May kamay na kumikilos, may Diyos na nagpapahintulot, merong tutuparing layunin ang lahat ng kaganapan sa ating mga buhay. Trusting in God's sovereignty allows us to release our needs for control and to surrender our control to the greater plan, knowing that He holds the world in His
hands. Amen? Pangapat, let us also learn that the peace of Christ is a gift for believers. Yes, it is a fruit of the Spirit, but who granted the Holy Spirit? It is God Himself. Pinipiling manahan ng Santong Espiritu sa mga buhay natin at ginagawa itong templo sa pamamagitan ng kanyang desire. Hindi natin mapupwersa ang Holy Spirit, hoy, manahan ka sa akin. We don't have that capacity. Alam natin yan, malinaw naman yung doktrina. Sa state of total depravity, no one seek God. No one knows God. We all fall short of the glory of God. In our total inability, wala tayong kapasidad na hanapin ang Diyos. Romans chapter 3 verse 10, for all have sinned, no? Sabi doon, no one is righteous, none, not even one. No one seek God. And therefore, kung walang humahanap sa Diyos, paano natin mararanasan yung kapayapaan ng buhay sa Diyos? Malibang ang Espiritu Santo, buhayin muna ang ating patay na espiritu at ipanganak tayong muli. Ito po yung second birth na binabanggit sa John chapter 3 verse 3 at John chapter 3 verse 5. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He will not be in a kingdom, he will not be born in a kingdom unless God, the Holy Spirit, revive or regenerate our dead spirit. Ito po yung sinasabi rin ni John 14:27. Sa kataga ng ating Panginoon, sinabi niya, peace I live with you. Kanino to sinabi? Sa John 14, ang kausap diyan ay mananampalataya. Hindi ho yan para sa lahat ng tao. Kaya ang mundo mapupuno ng chaos, mapupuno ng kawalan ng kapayapaan, kasi ang pagkakalooban lang nito ay ang kanyang mga anak. Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. So dito po dinedefine the different types of peace. The peace that the world is offering, it is based on what? The world kind of peace is the peace that is based on circumstances, based on what you have, based on the present emotions that you have. But the peace of Christ is different. Ang sabi rito, the peace I live with you is different to what the world can give. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. The solution for trouble of the heart and the solution for fear is no other than but the peace of God. And Jesus offers us His peace, a peace that the world cannot provide. The world offers peace based on conditions, peace that is temporary, peace that is fragile and dependent on external factors. But the peace that Jesus offers is permanent. It is eternal and it is unshakable. Can we say amen? Yung kapayapaang yan na anuman ang mangyari, anuman ang maganap, gaano man kalungkot ang sirkumstansya, yung kapayapaang yan, hindi yan mawawala sa mananampalataya. It's a peace that comes from knowing we are secure in Him no matter what happens around us. Kaya nga si Pablo, Philippians 1:21, ang declaration, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay pakinabang. Ito na po yung ultimate, ultimate sukatan ng kapayapaan ng tao. Yung nakataya, yung buhay. Yung ang mawawala at ang pwedeng kunin sa'yo ay ang iyong buhay. Pero saan kumuha si Pablo ng ganong kapayapaan? Ito'y kapayapaang hatid
at kaloob ng Diyos sa kanya. Na ano man ang mangyari, mamatay man, no, kapakinabangan. Amen? So, when we accept Christ, we also receive His peace. Amen? Sa ating pananampalataya kay Kristo, tumanggap tayo ng kapayapaang yon. Kaya minsan ang sukatan ng atin pong maturity, hindi yung dami ng alam mo sa Bible eh. Ang sukatan ng maturity, hindi yung dami po ng nakakabisado yung Bible verses o kung ano pa man, o kung gaano ka karaming magbigay sa church, gaano kalaki ang iyong offering. Hindi yun. Alam niyo po, the greatest measure of our maturity ay kung papaano tayo maging payapa sa mga kaguluhan ng mundong ito. That is the true measure of maturity. Amen? Panlima, number 5, learn that peace is focusing on God's Word in the midst of distraction. Ito po ang totoo, ang taong bagabag, anxious, puno ng suliranin, most of the time hindi pupunta sa salita ng Diyos para humanap ng kalutasan. Ang taong nangangailangan ng pera pupunta sa lender, sa utangan. Yung iba nga humahantong sa pagnanakaw, paggawa ng masama para masolusyonan ang pangangailangan sa pera. Yung mga taong nalulungkot, hahanap ng pantanggal ng lungkot. Yung iba pumupunta sa alak, sa droga, sa illicit affairs, at kung saan-saan pa. Seldom people go to the Word of God to find peace. Pero ito ang totoo. Aralin natin na ang ating pagbibigay ng halaga sa salita ng Diyos sa gitna ng mga chaotic situation ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Another key to find peace in a chaotic world is by grounding ourselves in the truth of God's Word. Yung iba po, kapag may problema, nagpapatugtog ng mga worship song, ng mga papuri. Hindi ko po sinasabing mali yun. Pero mas mahalaga po na yung salita ng Diyos ang naririnig nyo kesa doon sa mga kanta ngayon na parang ginagawa lang nating opium eh. No, pang-aliw. Pero pansamantala lang ang hatid niyang mga kantang yan. Kahit pag gaano kaganda yung pagkakalinya ng kantang yan. No? Kahit pa ano pa yung mga praise and worship na yan. Kung hindi naman yan hango talaga sa salita ng Diyos, it will not give you peace. Pansamantala, parang opyo, parang drugs, na habang kinakanta mo, may emotional appeal sa iyo ito. Pero pagkatapos nun wala, balik ka rin sa kalungkutan dyan. Pero kung ikay babad sa salita ng Diyos mismo, maniwala kayo, if you are grounded on the Word of God, you will surely find peace in a chaotic situation. The world is full of noise. The world is full of distractions and conflicting voices. Ang kailangan natin ay katotohanan. At kailangan nating marinig ay yung hindi tayo bubulahin. At ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. Let the Bible speaks peace to your soul. Ano sabi ng Psalms 119:165? Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. Sabi ng salmista, sabi ni David, ang kapayapaan, ang dakilang kapayapaan ay makakamit nino nung mga umiibig sa iyong kautusan. Where can we find the law of God? In the Scripture. Those who love the Scripture. Ang sabi, nothing can make them stumble. Not even the chaotic situation. Why? Because they will have great peace. So the more we immerse ourselves in Scripture,
the more we are reminded of God's promises, His faithfulness, and His provision. Nakakatanggal ito ng alalahanin at nakapagbibigay ito ng kapayapaan. Ano po? Alam niyo mga kapatid, marami galit na galit doon sa asawa ni Job. Dahil nung mga panahon na si Job ay naghihirap na, sabi nung asawa ni Job, sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. That is what the woman, the wife of Job told him. Ngayon ang tanong, marami po ay indignant doon sa babae. Marami inis doon sa asawa ni Job. At aaminin ko po sa inyo, ako man ay hindi natutuwa doon sa inusal ng babaeng ito. Pero subukan po nating ilagay saglit ang ating katayuan doon sa sitwasyon ng asawa ni Job. Huwag muna kay Job. Kasi ang tinetest si Job dahil ang alam ng Diyos, itong si Job hindi bibigay. Kilala ng Diyos si Job. Hindi naman kasali yung asawa sa testing . Alam niyo naman yung conversation ni Satanas tsaka ng Diyos . Ang sabi ng Diyos, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? So, giving the woman the benefit of the doubt, kung kayo po ang nasa sitwasyon ng asawa ni Job, na wala lahat ng ari-arian nyo, na wala ang mga anak mo, kung mahal ni Job ang kanyang mga anak, dahil ang sabi ng Bible, every time na nagpaparty yung mga anak ni Job, si Job ay nag-aalay ng handog, nananalangin, ipinagdadasal niya ang kanyang mga anak, baka itong mga ito ay gumagawa ng kasalanan. Ganun po yung trabaho ni Job. Ang tanong, may binanggit ba tungkol sa ina? Silent ang Bible . Pero mga kapatid, magulang po kayo. Kung kayo po'y mabuting ama, meron ding mabuting ina. At kung masasaktan ang ama sa nangyari sa kanyang mga anak, lalo't higit ang nanay na galing sa kanya yon. Anong bagay ang sinasabi ko dito? Naniniwala po ako mga kapatid na ang asawa ni Job at this point in time was so devastated. Devastated to the point na nawala ang lahat ng ari-arian namin, namatay ang lahat ng aking anak. Pagkatapos ang asawa ko narito ngayon. Puro sugat, puro karamdaman. And in total desperation. Sabi niya, Job, sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Pero naniniwala ang asawang ito, kung mamamatay si Job, mamamatay na rin siya. That is a cry, a plea to the husband to surrender his life. Pero kita naman natin at alam natin kung gaano katatag si Job. Sabi nga niya sa babae niya, babaeng hangal, tatanggapin lang ba natin sa Diyos ang lahat ng mabuti? At hindi natin tatanggapin ang mga bagay na hindi mabuti. Sa katagangan ni Job, ang sabi niya ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang siyang babawi. So alam niyo mga kapatid, itong mga karanasang ito sa Bible, yung mga kasaysayan na ito, the more you immerse yourselves sa mga biblical truth na ito, the more you will be reminded of God's promises and faithfulness. It is easy to get caught up in the turmoil of daily life. But when we turn to the Bible, we are reminded that we are not alone. In fact, nung sinabi ni Job doon sa kanyang asawa, yung kataga na ang Diyos ang siyang may gawa ng lahat ng ito at dapat tanggapin, tumahimik na yung asawa. Wala na tayong narinig ng record tungkol sa kanya pang effort na pasukuin si Job. Mahalaga ang katagang galing sa Diyos. Naghahatid ito
ng kapayapaan sa ating puso. Kaya, when you desire to go to church, devote your time on listening to the Word. Huwag po kayong pupunta sa church na ang layunin nyo lang ay magtatalon at magkakanta dahil iyon ang ginagamit ninyong paraan para kayo ay maging payapa. Hindi! Saglit lang yun. Pagkatapos ng kantahan, tapos na. Pero yung salita ng Diyos, babaunin mo yan. Yung salita ng Diyos, napakamakapangyarihan. Ito sinasabi ni Apostol Pablo, it has the power of God. It is the power of God. The gospel is the power of God. Kaya lagi nating baunin, lagi nating kasabikan ang mga pakikinig ng aral ng Diyos. The Word of God provides comfort, direction, and peace that helps us navigate the storm of life with confidence. Amen? Panganim, learn that we need to pray for peace and lay our worries before God. Ang pakikipagniig sa Diyos, maliban sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos, ang pakikipagniig sa Diyos sa dalangin ay ang pinanggagalingan din ng ating kapayapaan. Ano ang sabi ng unang Pedro 5:7? Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Tandaan, in the midst of anxiety and stress, God is inviting us to bring our worries and concerns to Him in prayer. Ang panalangin is a powerful tool for finding peace. Alam niyo, minsan mahalaga yung may masabihan ka lang, hindi po ba? Yung may mapaghingahan ka lang ng iyong damdamin. At pagkatapos mo itong maihinga, hindi ba, napakalaking kaluwagan sa ating mga puso. Ang panalangin at pakikipag-usap sa Diyos ay isang venue para matagpuan ang kapayapaang iyon. And every time we go to God in prayer, it is an act of surrender, a way to release our burdens and trust God with them. When we pray, we align ourselves with God's will and remind ourselves that God is in control. Matthew 11:28-30, ito ang ini-offer ng Panginoon. Sabi niya, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." That is peace. For my yoke is easy and my burden is light. Jesus calls us to bring our heavy hearts, and in return, He gives us rest. Amen? Tandaan, the peace He offers is not just temporary fix, but a deep soul level peace. Kaya, mga kapatid, lapit na. We need to learn that we need to pray for peace and lay our worries before God. Panghuli, number 7. Let us learn that we need to have peace with one another in order to have peace. And that is living in harmony. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Wala ka nang ginawa kundi maghanap ng kaaway. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kung ang lagi mong hanap, giyera? Po? Mga kapatid, sobrang dami na ng digmaan sa mundong ito. In a chaotic world, relationship can often become stained or strained. But the Bible calls us to live in peace with one another. Romans chapter 12, verse 18, if it is possible. Kasi minsan, hindi naman posible, no po?
Pero kung posible lang, lalo na nga at ito'y nakadepende sa inyo, live at peace with everyone. If it is possible, as far as it is depends on you, live at peace with everyone. Living at peace with others doesn't mean avoiding conflict at all cost. Hindi po sinasabi rito makipag-compromise para wag na lang magkaroon ng pagtatalo, umayon ka na lang. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Ibang usapan ng paninindigan dito. Ibang usapan yung pagtindig sa tama. No? Ngayon, kung ang pantindig sa tama ay maghahatid ng kaguluhan, di magkagulo na tayo. I will not compromise the truth. I will not compromise what the scripture is saying. Hindi pwede yun. Kung aawain nyo ako dahil sa aking paninindigan sa katotohanan, away na tayo. Walang problema sa akin yon. At magiging payapa akong nakikipag-away sa inyo para sa katotohanan. It doesn't bother me at all. I can sleep like a child, believing I stood to what is right. Amen? Po. By showing grace and humility in our relationships, we create an environment of peace that can spread beyond our individual lives to our families, communities, and workplace. Napakadali na makipag-compromise. Napakadali na isuko yung paninindigan para lang wag magtalo-talo. At ganito po ang nangyayari. Pero ang isa sa pinakawalang kwenta na ginagawa ng marami, na andon sa organisasyon, reklamo ng reklamo, pero ayaw namang umalis. Nasaan ang kapayapaan mo doon? Magiging payapa ka kung makakalaya ka sa kaguluhan, kalituhan, at kamalian. Hanggat nandyan ka sa kamalian at hindi ka naninindigan, hindi ka, kapatid, magiging payapa kahit kailan. Amen? So bilang konklusyon, conclude na natin. Mag-iisang oras na eh. The Bible shows us that peace is not merely the absence of chaos or conflict. Nakita natin na ang malalim na kapayapaan, the deep sense of well-being, is the fruit of being at peace. So, peace is not the absence of chaos or conflict, but a deep sense of well-being na galing sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. It is a peace that is internal. Hindi ka nakangiti, pero sa loob ay nagluluksa. Hindi ka mukhang payapa sa harap, pero sa loob ay walang kapayapaan. Mga kapatid, this peace is internal, lasting, and rooted in trust, prayer, and the Holy Spirit. Amen? So in a chaotic world, we can find peace by focusing on God's sovereignty, embracing the peace of the Lord Jesus Christ, and immersing ourselves in His word, and living in harmony with others. Sinamarize ko lang yung ating pinag-aralan. Amen? Mga kapatid, the world may never be free of turmoil. Wala namang ganun. Sabi po ng John 16:33, in this world you will have tribulation. Walang pangako dito sa mundong ito ay magiging maayos ang takbo ng buhay mo. No, walang ganon. But as believers in Jesus, we have access to a peace that transcends circumstances. Sabi ni Jesus, John 16:33, I have overcome the world. Let us choose to anchor our hearts in this peace, knowing that no matter what happens,
God is with us, and He will give us the strength to endure. Amen? Bibigyan ko kayo ng ilang discussion question. Bibigay ko po ito just in case na gusto nyong gamitin ang materyales na ito sa Bible study, sa small group, sa inyong discussion ng pamilya. Here are some discussion questions. Sorry, di ko na nailagay sa PowerPoint. Number 1, how does the peace that Jesus offers differ from the peace that the world offers? Sa discussion ninyo, tanungin mo yung mga tinruan mo, ano bang kaibahan ng kapayapaan ng mundong ito sa kapayapaang hatid ng Panginoong Hesukristo? Pangalawa, in what areas of your life are you struggling to find peace? How can you bring those concerns to God in prayer? And number 3, how can you cultivate peace in your relationships with others, especially in a world full of conflict? Itong mga guided question na ito, pwede niyong gawing paraan na pagsimula ng diskusyon pagkatapos mong i-discuss ang lesson na ito. Ipinapagamit ko po ito sa inyo sa mga small group Bible studies at kung saan nyo pa gustong gamitin. Ngayon, kung ayaw nyo namang gamitin nyo at ituro ninyo, nahihirapan kayong magturo, i-share nyo na lang sa iba. Click share sa inyong timeline and click post. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Mahaba na buhok ng inyong lingkod para po sa tinig ng pag-asa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.